Tayo po'y magsiluhod bilang tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat ang kanyang pangungusap. Totoo at ganap ang kanyang salita. Walang pagkabula sa mga anak niyang nakikiisa at tumutupad sa lupa. Patuloy niyang binibigay ang marapat kanino man, at ang sa kanya'y sumusunod na tututupawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Masaya ang buhay kapag ang magkakasama ay magkakaisa. Maligaya ang buhay kapag ang magkakasama ay nag-uugnayan. Kaya't kapag ang isa ay naging dalawa, naging tatlo pa, kung magkakaisa nga sila sa iisang Espiritu ng Ama, kahit ilan pa sila, magkakaisa pa rin na matatawag sila. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat isa, maganap nawa ang bawat kalooban ng Ama, nang sa gayon matutunan ng lahat ang bawat mabuting nais at kaloob niya. Mula kay Lucas. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pa pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan at sa pag-asang makababayad din. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaki pala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagid kayo gaya ng inyong Ama.
Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Sino ngang taong makagagawa nito? Ang kayang tupdin ang mga ganitong habilin. Ang mga ganitong aral na maisa sa buhay man din. Sapagkat ang tao ay marupok at mahina, madaling magbago ang isip, madaling magbago ang loob. Kaya nga naman ang amang mapakabuti sa lahat, inugnay niya ang kanyang espiritu upang ang di kaya ng tao ay magawa nitong gawin dahil sa espiritong nanahan at tinanggap sa kanyang sarili. Mga mahal, sino nga ang makapagpapalago ng kanyang hanapbuhay kung bigay lang ng bigay, wala namang bayad at di ka babayaran? Ngunit, ang tinutukoy ng Ama na sinasambit niya ay yaong buhay na pinahiram at pinautang sa inyo ay gawin niyong mabuti. Na kung papaano, binigay sa inyo ito ng napakainam, gawin niyong mainam kahit kaninong kapwa nyo. Na kung walang magawa ang kapwa nyo, ngunit kayo may nagagawa at magagawa, gawin nyo ang magagawa nyo sa kanila. Yamang wala silang kakayanan at kayo ang may kakayanan, subalit huwag nyong hintayin kayo'y gantimpalaan at gantihan, sapagkat yaong ginawa nyong mabuti alang-alang sama, siya naman ang nagbibigay gantimpala sa lahat ng mga anak niya. Kaya nga tangwika, kung ang mamahalin lamang ninyo ang siyang mga nagmamahal sa inyo, ano pa nga ba ang naiba sa inyo na marunong din namang magmahal kahit ang masasama? Sa makatwid ang wika ng Ama, kung nagagawa mong mahalin ang kapwa mo, lalo tigit yaong nagkasala sa iyo, tunay ngang siya ang nagahari at lubos na nanguna sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang bawat kalituhan at kaguluhan ng isipan ay kuminsan ay taglay ng mga dalahin. May dinadala ka sa kapwa mo, may saloobin ka sa kapwa mo, may damdamin kang hindi mabuti sa kapwa mo, at may iniisip kang hindi maganda sa kapwa mo na nagiging sanhi at nagiging daan ng pagiging kagulumihanan. Kaya mga mahal, ang layon at nasa ng Ama, pagindapatin ang bawat isa ay maging dapat na makilalang lubos siya at nang makita kung papaano magawa kanyang dapat at marapat niyang anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal po kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, matatapos ang anumang kaguluhan kapag Ama ang nanahan. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subukan ninyo sa mag-asawa. Kapag isa lamang ang nakakakilala sa Diyos at ang isa ay malayo, at walang gusto, walang alam kundi ang sarili at sanlibutan, kahit kailan hindi magkakapanundo ang dalawa. Ngunit kapag pareha sila ng tuntunin at kalooban, magkakasundo sila. Makakatupad, makakagawa sila ng naayon sa kalooban at kagustuhan ng Ama na mapagtibay ang pananalig at pananampalataya. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ang hinihingi ng pagkakataon ay maging marapat ang bawat isa na kumilala at makatanggap sa Kanya upang sa gayon
anumang samahan at mga pagsasama ay maging mabuti ang maging resulta. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Kung inyong nakita kanina ang pagbugso ng ulan, sino nga makagagawa noon? Na kay lakas-lakas at ngayon ay tugot na walang-wala. Ganyan din naman ang simbolo ng kabutihan na kayang ibigay ng Ama sa mga anak niya. Mapapakita niya, mapapaulat niya at mabibigay niya ang tunay na simbolo kung paano magmahalan. Tulad ng kanyang kapangyarihan na napakita kung paano gusto niyang umulan, ay nagagawa niyang magpaulan ng malakas at walang-wala. Kaya paano ba ang katotohanan na nakikita sa iyo at napapakita mo ang simbolo ng pagbabago mo, ng pagbabagong buhay? Ang mga pangitain sa buhay mo na marapat manahan na ikabubuti mo at makabubuti pa sa iyo. Mga minamahal, walang kasing buti ang kalooban ng Ama. Walang kasing ganda ang layunin niya. Waling-waling na salita. Mayroong bagay na waling-waling na bagay. At may bulaklak ding waling-waling. Ngunit, wag namang magkapaling-paling ang isip at damdamin ng tao nang sa gayon makadiretso sa tuntunin ng Ama at matupad ang kalooban niya, ang makapaghari ay siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nasubukan nyo na ba ang sarili nyo? Kung paano kayo nagtimpi at nakapagtitimpi? At sa anong dahilan ang pinagtimpian ninyo? Kung nasukat nyo na ang kalooban ninyo na kaya nyo palang magtimpi, magagawa nyo na rin gawin lahat ang pagbabago. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba siya? Magpahiram kayo na hindi naghihintay ng ganti. Ngunit ito kaya'y sa lahat ay makakagawa. Hindi. Lalo na kung masama ugali ng nanghihiram, pahiramin mo ba? Ngunit kung mabuti ang kalooban mo, masama man ang naghihiram, magagawa mo dahil sa kabutihan mo, hindi yung pinagmasdan mo, sama niyang gawa. Buhay ba, Ama? Kaya napakahalaga ng matanggap ay Aba, napakahalaga ng makilala siya at mapakahalaga ng maisabuhay siya. Magiging totoo ka sa salita mo, magiging tapat ka sa pangungusap mo, at magagawa mo ang lahat na sinasabi mo dahil kaya mong tupdin yan, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa tinanggap mong Diyos, Ama ng buhay mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, mabuti ang Ama, dakila siya. Walang kapantay noon ngayon at kailanman. Huminga nga kayo ng malalim. Saan kayo humuhugot ng hininga nyo? Saan kayo humuhugot ng hininga nyo? Sa loob, di ba? Sa loob nyo rin mararamdaman ng Ama, hindi sa labas. Sapagkat kapag sa loob nyo siya naramdaman at hindi sa labas, yaong pananalitang lumuluwal sa bibig nyo, ay tunay na masasabi nyo, kay sarap, ibigin at mahalin siya. Buhay ba ang Diyos? Mula sa mga taga-Colosas sa sulat ni San Pablo. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod na ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo,
sapagkat ito ang dahilan kaya tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Buhay pa ang Ama. Paano matatawag na isang bahagi ka ng katawan ng Kristo kung hindi mo nagagawa ang mga layunin at adhikain niya at pawang kay butit napakabubuti? Kaya mga mahal, sa inyong paglilingkod, sa inyong pagsunod, kung may dinaranas kayo na sa palagay nyo'y bakit nangyayari ito sa buhay nyo, huwag na kayong magtanong at huwag nang itanong at pahirapan ang isipan, kundi gawin yung marapat na tumanggap at kumilala sama na magtiwala rin kayong ganap nyong mahulagpusan. Sapagkat kaakibat na ito ng pagtanggap at pagkilala sa Kanya. Subalit, hindi niya niloloob at di niya loloobin kayong nagpakasakit at nagsumikap magpakatapat ay Kanya namang ibagsak. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pagarian kayong lubos, mapuspos kayong ganap, matigib kayo ng pagmamahalan at nang makita ninyo kung paano ang Ama'y tumupad din sa inyong lahat. Pagpalain kayo. Pinakamahirap sa lahat yung igawa ka ng salita ng kapwa mo, no? Na kapag talagang hindi ka makapagtimpi, magagawa mong, kung matapang ka talaga, masusugod mo, no? Subalit, ano ang bili ng Ama? Anong habili niya? Magka-isa. Magpatawad. At siya unang dapat gawin pala. Magpatawad ka nang makaluwag sa puso mo at dibdib mo kung may dalahin kang maluwat na nakatanim sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Tumanggap ka. Tanggapin mong ika'y anak ng Ama at nakilala mo siya upang magawa mo ang para sa Kanya na nais niyang gawin mo. Buhay ba ang Diyos? Kumilala ka. Kilalanin mo siyang higit pa kahit kaninong tao o nakapwa mo tao upang makita mo kung ano ang layunin niya sa iyo at maramdaman mo kung paano Kanya. Buhay ba ang Ama? Sumuri ka. Suriin mo ang mga layunin ng Ama kung nakaangkop sa iyong sarili. At kung nakita mong hindi pa, pag sumakitan mong iangkop nang makilala mo siyang ganap. Buhay ba ang Diyos? Tumanggap ka. Tanggapin mo ang kalooban niya nang ang kalooban niyang manguna at maghari sa iyo. Sa gayon, kapag nangunguna ang kalooban niya sa iyo, kailanman di ka mahihirapan sa damdamin mo. Buhay ba ang Diyos? Sumunod ka. Sundin mo ang kalooban niya, huwag ang kalooban mo bilang tao, nang sa gayon hindi mahirapan at masaktan ka sa takdang araw na nagkakasala ka sa hindi nagagawa mong kabutihan ng Ama na patuloy ang sinusunod mo ay sarili mo. Buhay ba ang Ama? Magnilay ka. Pagnilayan mo lahat ang mga salita niya, nang sa gayon maapuhap mo ang tunay na kalooban niya at magawa mong gawan ng mabuti ang kapwa mo na sa iyo'y nagkakasala. Ang lahat ng yaon, kapag minithi ng tao na natupad at nagawa, ang kalugod-lugod na dulot ng Ama sa bawat isa ay mararamdaman nga, anak na tumatalima. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya sa tuwin ay tagubilin, huwag kayong magsasawa sa panalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Sa tuwin na, kung mararamdaman nyo lamang ang katapan at napakikitotoo ng Ama at nakikipagtotoo siya sa inyo, hindi kayo tutugot sa pagdulog. Sapagkat kung naituro na ng Ama ang panalangin nararapat sa bawat isa, maituturo din ng Ama kung anong gagawin mo para maging ganap ka sa bawat araw na nabubuhay ka. Buhay ba ang Ama? Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat.
maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Yung nakikita nyong mahina sa pananampalataya, kayong malakas ang pananampalataya, gawin nyong pagsumakitan na ito ay mabuhay nyo sa kanila. Huwag yung buhay na ang pananampalataya nila ay pinapatay mo. Dapat makita ng kapwa mo kung papaano mo masigasig na tupdin at gawin ang pananampalataya ay mabuhay sa kapwa mo nang hihinat ng lalamig ang pag-asa. Mga minamahal, kay buti ng Ama, siyang pinaghuhugutan ng lakas, siyang pagmumula ng liwanag, at siyang magbibigay ng galak, siya rin ang lahat ng kabutihan at kabanalan. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Di naman niya nakakahawa, anak eh. Kaya kahit paghahalikan ka ng anak at asawa mo, walang nakakahawa. Kaya hindi yan nakakatig-tig. No? Hindi yan nakakahawa. At kahit naman yung cancer na tinatawag, hindi naman din nakakahawa yun. Kahit na magtatabi ka pa ng magtatabi. Kaya lang, kapag yung may cancer ay mahina na yung katawan, hindi pwedeng sumasama sa mga may karamdaman. Kasi mahina na ang kanyang immune system bodies, wala nang pamatay. Yung mga antibodies niya ay wala na. Kaya madali siyang kapitan ng karamdaman. Sila ang umiiwas, hindi ikaw na malakas. Buhay ba ang Ama? Kaya walang pinagkaiba na ang masamang ugali ay di nakakahawa. Kaya hindi tama yung sinasabi ng tao na mula nung nasama kay Juan, nahawa ka na sa ugali niya. Salitang tao pala ito at hindi totoong gawa ng Ama. Nasa tao pala para ikay magpakabuti at gumawa ng mabuti, hindi nakakahawa ang paggawa ng Ama. Kaya kapag ikay nahawa, gusto mo yan. Kasalanan mo yan. Hindi. Ito'y nakakahawa. Buhay ba ang Ama? At ay palibasa kay mabuti ang nakasama niya, nahawa na sa kabutihan niya. Hindi rin nakakahawa yun. Naging mabuti lang halimbawa nung nakasama yung mabuti, na nagising at nakita na may kaisipan, nakakahiya naman sa kasama ko. Kabuti-buti niya, bakit ako'y ganire? Siya rin ang makapagtatanto, makapagninilay, dapat magbago ako, matularan ko ang kabutihan niya. Di bagat gayon? Kaya ibig sabihin, kapag ang taong mabuti ay nakasama sa isang mabuti at siya'y masama at di nagbabago at hindi niya nakita ang pagbabago, wala siyang isip. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ganon ang katotohanan. Marapat ng bawat isa'y pag-ukulan at nang makita ang pawang dapat tupdin at gawin. Pinakamahirap pa yung halimbawa, ito ang dapat na hindi na ginagawa ng tao, ano? Para walang nakasasama ng ginagawa at naidudulot. Halimbawa, kapwa mo, may sinabi man, ano? May sinabi man, halimbawa, may tumindig dito. May narinig kayong, yung katabi mo may sinabi, hindi naman totoo yung sinasabi niya. Kung mabuti ka sa Ama, kaya ka naririto, pinabubuti ka pang higit, ano? Anong natutunan mo at nakita mong kagandahan at kabutihan kung pagkatapos nung nangusap sasabihin mo, kaganda sana na sinabi mo, kaya lamang yung kapwa mo ay may sinabing, di ka raw totoo. Pero sa isip at damdamin ng tao, ito'y tama. Sapagkat maaring matuwa yung pinagsabihan niya, ang hindi naman alam na kapagpahamak ng kapwa. Ganyan ang buhay dito sa lupa. Kaya kung ito'y nagaganap sa inyo, magnilay at magbulay na kayo.
ito naway wag nang paulit-ulit pang gagawin nang matama ng lahat at matumpak na ang dapat. Buhay bang Ama? Sapagkat yaon ang sinasabi ng Ama na kung nasa kabutihan ka, di magpapahamak ka. Tamang nakapagpasigla ka ng isa, may ginawa ka namang kapahamakan sa iba, di ka pa rin totoong anak niya. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, walang pinagkaiba sa kapitbahay mo, halimbawa nakita mo. Hoy, may pumasok sa kanila, kasama niya'y iba. Ikwento natin sa asawa. Ito ba'y nakabuti o makakabuti? Nagmamalasakit daw sa asawa. Pagmamalasakit ba yung may sinira ka? Sa halip na ang sabihin mo'y, kung tunay ka nagmamalasakit, hoy kapitbahay, magkaibigan tayo at magkapatid. Numang oras na may maganap sa iyo, ako ang sasaklolo dahil magkatabi tayo. Hindi ka naman ililibing muna nung kapitbahay mo dun sa kabilang barangay. O muna mauuna, di ba? Sino ba yung katabi mo? O kaya'y kausap mo, di ba dapat gayon? Yun ang totoong pagmamalasakit. Hindi yung binulong mo muna sa iba. At pagkatapos sasabihin nyo pa, na kayong dalaway, kakausapin nyo si Petra, yung pala'y asawa ni Juan. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, itinuturo ang tama at marapat na pag-uugali sa dakong ito. Kaya't kung tunay na nakikinig ang tao, abay, wika nga ng tao, alalaumbaga, wika nga ang pagiging isang espiritu, yun ang tumpak, yun ang dapat, yaon ang nasasabing totoong pagmamalasakit, sapagkat walang dinudulot na gulo, walang makapagpapagulo, nang dahil dinidiretso mo sa taong nakita mong palagay mo'y kamali at kasalanan ito. Ngunit hindi ito ang nagaganap. Kaya't kung nagaganap lamang sa lahat, ang bawat pagnanasa ay ang sa mabuting ang totoo, matutupad ang layo ng Ama na lahat ng mga anak niya ay magkaisa at nagkakaisa sa iisang espiritu niya. Mga minamahal ko, kay buti ng Ama, kay dakila niya. At lahat ng pagkakamali ay pangtao at tao ang kamalian. Kaya't ang nasa espiritu at puspos ng kaespirituhan ng Ama, gawin at nararapat tupdin ay ang Kanya at sa akin. Yaon ang habilin upang manimbang at matutong timbangin ang damdamin ng sinuman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya ano ang dapat na gawin ng nais at mga nagnanasang ganap ng kapayapaan, ambing sa damit na nakakalat at ng tinuklip ay natapos ng lahat ang kalat. Sapagkat ang wika nga, maiipot ba ang isang ibon kung hindi siya doon dadako? Kailanman ay hindi makakaipot ang ibon na hindi siya umalis doon sa lugar na yon, ay nagsabing, dito nag-ipot, hindi naman siya nagtungo. Sa makatwid, mga mahal ko, kung saan nga tinutunguhan ng tao, na doon ay magkakalat ng baho ito, doon lalabas at sisingaw ang baho niya. Mga minamahal, ang layo ng Ama, ano man ang baho ay nalilinisan, nahuhugasan at natatapos na, maaaring pabanguhin. Kaya't yaong pagpapatawad at kapatawaran ay dapat tupdin, nang sa gayon ang lahat ng gusot ay maiayos din.
mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, saan man dako, saan mang lugar, saan mang tahanan, saan mang mga kapwa nilalang. Kung ang gagawin, tataludturin, tatahakin, tutuntunin ang katotohanan, lahat ay magliliwanag din. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Mapapalad ang nakikipag-isa at nakikipagtotoo sa espiritong binahagi sa mundong ito, na tapat na nagbabahagi, totoong namamahagi, upang ang tao'y bahagi na ng katapatan at katotohanan at patuloy na kamtin yaong amang mapagmahal. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Mapapalad kayong natigib ng unawa at patuloy ng pangunaway mananahan, at kung paano ito'y nanahan at sa inyo ay nakipagtahan, magagawa niyong marapatin ang lahat ng sa inyo'y mabuting gagawin, matutupad niyo man din. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba nga ma? Tapat ba nga ba? Kaya, kapag naglubag ang loob nyo at nagawa ninyong ibigay na ang loob ninyo sa kapwa nyo, kayo rin ang masisiyahan, magiginhawahang tuwiran. Mga minamahal ko, marapat naman ng pinatatawad ay totoo ng magpatawad din. Marapat naman ang nagpatawad ay patuloy na ngang makapanahan sa pagpapatawad. Nang sa gayon, ang lahat ng nagpatawad at pinatawad ay patawarin din at tanggapin ng Ama na lubos sa kalinga niya ay makadama. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Sapagkat mahirap yung sumumpa at manumpa ka ng kapwa mo, no? Sa gawain ito, mga minamahal, sa ilang taon pakikiisa sa Panginoon na hindi ako perfect at hindi po ako banal. Lalo't kapag hinahamon ka ng kapwa mo na parang gusto mong matukso, talagang kung di ka magtitimpi, matatangay ka. Subalit napakarami na pong pinakita ng Panginoon na totoong-totoo, kung minsan kung sino yung sumusumpa, binibigay sa Kanya yung. Kaya napakahirap pong sumumpa. Huwag po kayong susumpa, no? Alam niyo po, may dumulog na hindi magkamayaw sa luha. Sabi, ito po, binalik lamang po ang mga nakaraan na ano po. Sana po mapatawad ako ng Ama, sapagkat kasi po sa pagkainis ko po ay sumumpa po ako ng tao eh. Ano namang uring panunumpa ang ginawa mo? Pinagtulos ko po ng kandila kung doon ay pwesto na ganito at ganyan. At may inusal po akong panalangin at binaon ko na ngayon po ay pakiramdam ko po tumatama sa aking pamilya. Sapagkat mali ka ako ang ginawa mo, sabi ng Espiritu bilang taong ginamit. Sana kung nagalit ka na lang, hiningi mo sila ng kapatawaran sa Ama at ikaw ay nanghingi rin ng patawad na baka sakaling ikay nagkamali rin na hindi mo alam. At hindi yung galit ang pinairal mo. Sana patag ka ngayon. Hindi ko po alam kasi na ganun. Kasi habang ginagawa niya yun, patag siya. Matagal ang pangyayari bago nagulo at bago niya nakita ang kaganapan ay mali pala.
At nang dumating na ang totoong paniningil sa kanya, na sabi nga ay kung anong ginawa mo, ngayon dumarating sa kanya yung hindi makatulog, nababagabag siya. Nang sabi niya, paano po bang gagawin ko para matapos na yung kasalanan ko? Na alam ko po, kaya nagkaganon ako eh. Diyan po sa bandarian, pakipatay muna kung kayo'y tapat na naririto. Sapagkat hindi naman po hanggang mamayang gabi yan eh. Iusap lang naman po kung talagang kayo ay gusto nyong makapag-konsentrasyon, makapag-concentrate. Ang konsentrasyon ay nasa inyo, wag na po muna ninyong siguro marapat na yung cellphone ninyo eh. Kung alam nyong may tatawag o may, pwede naman po na pagkatapos nito, tsaka nyo tingnan kung may magme-message sa inyo, may tatawag, di po ba? Hindi ko po pinagmamagaling ang sarili ko. Kaya po ako walang dalang cellphone dito, pero pwede naman ako magdala dito, di ba? Ngunit sumusunod ako. Dahil paano ako makakapag-concentrate sa gagampanan ko kung hinihintay ko yung aking mga magte-text sa akin o tatawag. Kaya kapag binigay ko ang sarili ko, pagpasok ko rito, buong buo nasa Espiritu na binibigay ko. Para nang sa gayon, hindi makapangibabaw ang pagkatao. At kung totoo po kayong nakikinig, mananamnam naman ninyo, kaganda at napakaganda. Aral ito sa lahat at hindi sa isa. Anong sinabi sa kanya? Magsisikat, pagsisihan mo lahat ang ginawa mo. O ano bang nangyari dun sa sinumpa mo? Wala naman po. Sa makatoy, di ka pinakinggan ng Diyos sa masama mong sumpa. Sa'yo, tumama dahil mali eh. Di po ba? Kaya huwag niyo pong ugaliin yung sinusumpa ko. Wala akong kasalanan. Wow! Kung kasalanan niyo po, aminin niyo. Kapwa lang naman ninyo pag-aaminin niyo na para na sa gayon eh, mapatawad kayo ng Ama. Sapagkat kung sa Ama kayo manghingi ng tawad, palagi kayo manghingi ng tawad doon sa pinagkasalahan ninyo. Nagkakasala sa inyo, hindi pa rin kayo nagpapatawad at hindi pa rin kayo nagpapatawaran, hindi po kayo mapapatawad ng Ama. Buhay ba ang Ama? Ngunit, kung mismo kayo nagkapatawaran, parehas kayong nakalaya at maginhawa ng pakiramdam, yun ang sinyalis na ang Ama rin ay napatawad kayo dahil magaan ang inyong pakiramdam. Buhay ba ang Ama? At yun din ang sinyalis na wala kayong dalahin na sa damdamin. Sapagkat ang tao'y mahina at marupok, ang masama lamang, wag naman yung sumobra ka ng salita na kapag galit kay kung ano-ano nang masasabi mo. Tama na isa, sapat na. Ganun ba sinabi niya, ipatawarin siya ng Ama. Naku, hindi ako makikinig sa ganyan. Kung ganyan na lang, kang gagawin niya, ganyan. Hindi yung marami pang salita. Tama baga? Ano yung mga maraming sinasabi? Tao yun, pagkatao yun. Ngunit kapag nasa Espiritu ka, ng katotohanan, magbigkas kay hindi marami. Napakakaunti. Kaya naman, kapag ginawa ka ng salita ng kapwa mo, tandang-tanda mo mga sinabi mo. Ngunit kung marami, paano mong maalala lahat? Karami mong sinabi. Ang Ama, hindi naman nakakalimot sa mga sinasabi ng mga anak niya. Tama po ba? Tama baga? Kaya mga mahal, pinakamaganda sigurong solusyon dyan,
Kung anong ayaw nyo sa kapwa nyo, diretsahan. Tama ba? Harapan, tapatan, pagiging totoo. Nang sa gayon, walang apektado. Walang nagpapataasan na ayaw bumaba. Kailangan lahat ay magsibaba upang ang Ama ang magtaas pawa. Yaon ang ibig sabihin niya. Sapagkat madaling magsabing nagsisisi ako at napatawad na kita. Ngunit mahirap gawin kung nasa puso pa. Hindi maaring makita sa iyo ang totoo at maganda. Sigurado didilim at didilim ang mukha mo dahil hindi pa tapat sa puso mo. Mga mahal, yun ang layon at nais ng Ama na nawa ay maganap na sa bawat isa. Walang tinutukoy, ito'y pangkabuuan at pangkalahatan. Kahit saan makarating at kahit sinong makarinig, dapat ito'y pagnilayan, dapat ito'y pagbulayan, na kung ito ang susundin, Diyos Ama'y malulugod din. Buhay ba ang Ama? Kaya masarap ang samahan na walang usapin. Sa pamilya man, sa kapitbahay man, saan mang lugar, mapakasarap ang sama-sama kayo na wala kayong iniisip ni ano, sapagkat ang tunay at tapat na damdamin ng Ama ang siyang nadarama ng bawat isa. Buhay ba ang Ama? Kaya kung minsan pinag-uugatan ng karamdaman, ngunit ito naman ang maliwanag kong tuturan. Yaong taong walang dalahin at di nagdadala, sa isip niya wala siyang nalilitot na gugulo. Subalit yung taong nagdadala, nalilito kung ano-anong iniisip niya na nagdulot ng karamdaman, ay siyang may sala. Totoo yan. Sapagkat wala namang sinasabi sa iyong kapwa mo kung ginagawa mong masama ito. Hindi ba sisingilin ka ng Amang di mo nakikita? Lalo't kung nakapagpapahamak ka, lalo't kung nakapagpapagulo ka. Kaya kapag sinabi mong, sinabi ko, marami ka ng sinisira, aminin mo, aminin mo. Aminin mo sa taong sinabihan mo. Aminin mo kay sarap aminin, di ba ga? Ngunit kung di aminin at ilalabas mo sarili at iba pa ang itutukoy mo, nagaganap sa iyo dami ng parami kasalanan. Sapagkat patong ng patong, hindi umaalis, hindi nawawala na ragdagan. Buhay ba nga ma? At kay sarap naman ng tuwirang sa damdamin ay sumibol ang tunay na pagmamahal. Sapagkat kapag ito'y nararamdaman ng sinuman, maaliwalas ang pakiramdam, magaan ang kalooban, payapa ang kaisipan, patag ang damdamin at katauhan. Buhay ba nga ma? Kaya mga mahal, sabihin nyo sa kapwa nyo, kapatid kita. Kausapin mo. Kaliwaan, kanan, kapatid kita. Kung tatanggapin mo lamang, kapatid kita. Kapatid kita sa Ama, sa tunay na Diyos Ama, at di sa ama-amahan lamang. Buhay ba ang Diyos? Oh, sabihin nyo pa, masarap pala ang maraming kapatid na totoo at nakikipagtotoo sa bawat isa. Oh, narinig ba nila? Tumanggap ba? Yaong tumanggap sa inyo at natanggap nila'y kapatid kayo sama, sigurado maligaya. Buhay ba nga ma?
Kaya nga wika niya, wala ka mang maibigay kung puso mo'y binigay, higit pa sa bagay. Buhay ba ang Ama? Subalit, lahat ay binigay mo sa gustong bigyan mo, ngunit walang pag-ibig ito para ka lamang nagbigay ng walang halaga. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, lakipan nyo ng pag-ibig ang inyong mga ginagawa at tunay na mararamdaman nyo lahat ng ginawa nyo, walang hirap at bigat na madarama sa puso nyo. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, mainam ang pagtuturan. Subalit sa isip na daratnan, kung di mainam at malinis yaan, walang mainam liluwal. Buhay ba ang Ama? Kaya ang layon at nasa ng Ama, hambing sa bukid, binubungkal muna, pinapatubigan, nililinis, bago hasikan. Kaya't may proseso, at siyaan ang layo ng Ama. Kapag ginawa niyo lahat ito, masasabi niyong magaan, tupdin ang aral niya. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung naganap man sa inyong buhay ang pagmulan ng kayo ay gawa ng usapin o usapan, patawarin niyo ang lahat at nang kayo rin ay mapatak. Pabayaan nyo na ang tagagawa ng sunog, siya naman ang natutupok. Mga mahal, simple lamang at napakasimple lang. Ang taong totoo at tapat sa Ama, kapag nakita niyang kakaunti pa lang ang apoy, pinapatay niya na. Hindi niya binubungkal para lumagablab ang sunog at lumaki pa ang apoy. Kaya tangla, Ama, buhusan mo na ng tubig ito nang mamatay. Yaon na nga ang pagmamahal sa puso nyo, na ibibigay nyo ang puso nyo sa kapwa nyo, nang sa gayon, mapatay na ang di totoo ugali ng kapwa-tao. Mga minamahal ko, katotohanan kung lahat lamang ng tao'y matututo sa katotohanan, ang masakit sa inyo'y huwag niyong gagawin sa kapwa nyo, sapagkat kung anong ayaw nyo, na dapat ay di nyo ginagawa, katotohanan din sa inyo, ang dulot nito ay galak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Lalo't higit ang nagsabing, ako ay dinadaluyan ng Ama. Ipakita ang daloy ng Ama'y mabuti, huwag ang ama ng demonyo ang nasa sa tao. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung hindi na naman ito bumase si Constancia sa simbahay na tinatawag, may mag-iisip na naman na ngunit buklatin ninyo ang ngayong pagbasa. Ito ang pagbasa ng mga Katoliko. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karameneyahanam, gayunpaman at Katoliko kayo, at mayroong di Katoliko, isa lamang ang Diyos Ama na pinakikilala ko. Makilala nawa ninyo't ito'y inyong madama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Alam niyo po, ang taong nagpapakabuti, talagang umiiwas na sa mga makapagpaparumi ng isip eh. Kaya lamang minsan parang tinutokso ka ng tao, ng kapwa mo tao, no? Pero labanan po natin yon at nang tayo'y makahulagpos sa lahat. Mahirap pong tutulan ng damdamin bilang tao. Mapakasakit kapag ikay sinaktan ng kapwa mo, di po ba? Ngunit panaigin po natin ang kalooban ng Ama. Ipagkatiwala na natin sila sa Kanya. Sino man ang nananakit ng damdamin ng bawat isa, siya nang bahala. Di po ba dapat ganon? Ewan ko po sa inyo, ako ganon ang katwiran ko. Di bahala ka. Ikaw na may dala. Buhay tama. Tapos ba ang misa? Misa de Gallo. Kasi ganito lang po yan eh. Halimbawa, may nakita kang sunog ano. Umaapoy na yan. Binungkal mo. Habang lumalalim ng bungkal mo dyan, habang ginaganyan mo, lumalawak yung sunog. Hindi mo makita yung pinagmulan. Tama ba? Halimbawa, ito. Nagsunog, ano? Nagsiga. Nung nasigaan na nung taong ano? Dumating ka. Umalis na yung nagsiga. Hindi mo nakita kung sino nga siya. Hindi naman siya magpapakilala. Binubungkal mo ganyan yung ano. Hindi mo makikita dun sa sunog na yung kung sino yung nagsilab noon, di ba? Kaya, kapag hinanap mo ng hinanap, habang hinahanap mo, lumalagablab, nagpupuyos ka naman. Lumalaki ang sunog. Mga minamahal, damdaming tao. Sana kung pare-pares ang damdamin nyo na kapag nagkausap-usap kayo pare-pares na umamin, pare-pares na magsabing, pasensya na po kayo. Pasensya ka na kapatid, nasabi ko yun Aamin, walang gulo sana. Paano kung naglabasan ng katwiran at pagkatapos ay ayaw pailalim at pagkatapos ay ayaw aminin, may sariling katwiran. Yun po ang nagaganap sa gulo, di ba? Kaya ikaw na nasa mabuting katwiran at ikaw na nasa Panginoon na, pakita na lang na totoo tayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Magpakita na lang tayo ng katotohanan. Lalabas at lalabas naman. Ang Ama magkakakita niyan Di po ba? Ilalabas at ilalabas ng Ama kung sino totoo dyan. Siya ang hahatol kay Pedro at kay Juan, kay Marta at kay Maria, hindi si Juana. Buhay ba ang Ama? Kaya, gawin na lang ninyo para maganap yung karapatan ng Ama sa inyo. Gayon, kung susunod lang po kayo, hindi ko naman kayo pwedeng panghawakan at hindi ko naman kayo maaring hawakan dahil may kanya-kanya kalooban at kaisipan. Ito'y aral lamang na mainam. Kung gugustuhin ninyo, walang masama. Kung tupad kayo, buhay ba ang Ama? Kaya, nasa sa inyo pa rin yan. Gawin ninyo kung anong gusto nyo. At naway magtagumpay kayo ng Amang manahan at maghari. Sa gayon, matatapos din ang sigalutan. Kung may sigalutan, kaya kay palad ng mga walang usapin, kay palad ng mga mabubuti ang samahan, kay gaganda na pagmasdan ng taong kalugod-lugod, Saba. Lamang ang wika nga sa isang tiklis ng kamatis, hindi nawawala ang kumisay may kumakatas. Kaya dapat alisin yung kumakatas. Kamatis yun, walang isip yun. Ikaw ba, wala ka bang isip?
Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Eh di ikaw na ang umalis kung hindi ka makatiis. Buhay ba ang Ama? Ganon lang kasimple yon. Ganon kasimple yon. Tama ba mga mahal? Magninilay ka. Ay, Diyos ko, ako na lang yata ang nagiging daan ng hidwaan ng tao. Nakaganda ng samahan nila. Bakit ako'y naririto kasama ko naman? Kung di mo kayang sumuko sa mga pinagkasalahan mo, subalit kung kaya mo naman at gusto mo silang kasama at magandang samahan ng nais mo, abay magpapakababang bawat isa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Ama ayaw niyang mayroong nawawalay na anak siya, di ba ga? Ang Ama ayaw niyang may nawawasak na sama-sama, di ba ga? Ang Ama ayaw niyang may nagugulumihan ng mga anak niya, di ba ga? Kaya kung tunay na lahat sa Ama, gagawa ng buti upang malugod lahat sa kanila. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, maging isang huwaran, maging isang halimbawa, at maging isang tunay na tapat na anak ng Ama. Sa gayon, masusunod ng tao ang kanyang mga panukala, matutupad ng tao ang kanyang kagustuhan, madarama ng tao ang kanyang kalooban, at magmamahalan ang mga anak niya sa ibabaw ng kalupaan. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? May tanong kayo? May tatanong kayo? May tanong kayo? Isipan ninyo't damdamin, ipatag mong ganap, anak ng Ama, upang ganap na lumigaya. Ipagbaliwala mo na, sinaktan ka man ng kung sino, nakita siya ng Ama, upang wag ikaw ang magdala. Ikaw na sa kanya'y kumikilala, iparam na sa isipan mo, at sa puso mo'y tumibok na ang pag-ibig na totoo sa Ama ay tapat katwina. Bagkat kung ang daliri nyo di pantay-pantay ito, kaya't sa mabuting layon nyo, kung di tulad ng sa kapwa nyo, mabibigo at di matutumpak. Kaya dapat sa Ama ilaga, at nang siya ang gumanap, at patuloy nyo siyang matanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Huwag niyong tularan yung mga nakatala sa banal na aklat. Kung ang bibigyan mo yung nakapagbibigay lang sa'yo, ano pang nagawa mo kaiba sa kapwa mo? Kahit ang masasama, nagagawa ito. Di ba ga?
At kung ang mamahalin mo yung nagmamahal lamang sa'yo, ano pang mabuting napakita mo sa Ama at ginawa mong maganda? Buhay ba ang Ama? Yun po ang ibig niyang sabihin. Kaya, huwag tularan ng mga taong mapagpaimbabaw. Mapagkunwari. Kung tapat ang puso, magalak ka na ngayon. Magsigala kayong lahat. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kapag hindi mo pa naranasan ng nagpatawad ng ganap, hindi mo pa kayang sabihin na kaya mong magpatawad. Subalit, kapag yung kapwa mo na sa palagay mo ay mahal mo, minahal mo, pinagtiwalaan mo, no? Pagkatapos ay ginawan kayo ng hindi maganda at nang malaman ninyo, napatawad din ninyo at napatawad talaga ninyo, di ba? Masaya kayo. Subalit yung gumagawa sa inyo ng hindi tama at maganda, sila ang nagdurusa. Ako po, patotoo ko na yan. Patotoo ko na sa inyo yan. Sapagkat naganap na sa buhay ko, na kung sino ang nagkasala, siya ang nagdadala. Opo, ganap na. Kaya magsaya. Magsaya, Pasko na. Buhay ba ang Diyos? Sabi ko nga po ang isang magulang kapag tinanong ng anak, Mama, anong gusto mo sa birthday mo? Limbawa, mayroon siyang mga anak na hindi nagkakaintindihan. Nanay, ano ba yung gusto mo sa birthday mo? Sabi nung may kakayahang anak. Halimbawa, o nanay, o mama, o mami, o inay, o inda, kung ano man ang tawag, o inang, ang sasagot ng ina na mapagmahal, ay, hindi ko kailangan ng bagay, hindi ko kailangan ng handa, hindi ko kailangan ng piyesta para sa handa kong masigabo, pero hindi naman kayo nagkakasundo. Ang regalo nyo sa akin, magmahalan kayo. Sasabihin, hindi po ba? Kaya, magmahalan kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pinakamasarap na regalo ang madulutan mo ng kapayapaan ng iyong magulang. Madulutan mo ng kagalakan ng iyong magulang. Sapagkat lalo na yung magulang mo hindi mahilig sa bagay, hindi matakaw. Kaya anak, anong bibigay mo sa akin? Hindi ko naman kailangan yan. Ang kailangan ko, pasayahin nyo ako. Sabi niya, di po ba? Yung magulang mo kang pera, dedinan mo kong pera, eka. Ano ba eka ang gusto mo sa birthday mo, inang? Pera, eka, wala na akong pera. Mukhang pera. O kaya naman, mukhang bagay. Bigyan mo eka ako ng bagay. Pero yung walang gusto, hindi mahilig sa bagay, at di mahilig sa pagkain, may kalugod-lugod kayo. Magmahalan kayo, sapat na sa akin, eka sa Kapampangan. May kalugod-lugod kayo, ay sapat na itaka na ako, malago na akong manlalawi kanita, masaya na ako, ne? Ay magmahalan kayo, eka, masaya na ako noon, maganda ng pagmasdan yun. Kasi yun naman ang kasiyahan ng isang magulang yung nagmamahala na, kaya ganun ang gusto ng Ama, pag-araw ng Pasko. Maraming masaya, di ba? Kaya masayang-masaya din siya. Sana kahit hindi Pasko, magbigay naman kayo sa kapwa nyo. Hindi yung pagpasko lang, may regalo. Di ba? Nakita mo nga yung kapwa mo, wala nang kakainin. Isang gatang mambigas, di mo iparte, sa bulto ka may bigas. Buhay ba ka ba? Tapos sasabihin, mabait ako. Mabait ako hindi nga kumakain yung kapitbahay. Alam naman niya.
Eh, paano ka mabait niyan? Eh, maliban na nga lamang kung di mo inaalam dahil wala kang alam. Buhay ba ang Diyos? Eh, ako, hindi ko talaga inaalam kasi hindi ko marapat pang alamin yun eh. Wala nang oras ako dun eh. Kaya hindi ko alam kung sino hindi kumakain dito sa paligid. Tsaka wala naman akong kita. Paano akong magbibigay? Eh, pag pinamigay ko naman yung binigay sabihin, "Ay, teka, hindi ba binigay ko yung para doon sa... Tapos pinamimigay pala ni Apo, chismis na naman yun. Buhay ba ang Diyos? Kahirap naman kaya. Buhay ba ang Diyos? Nako, pero kahit magalit sila, eh, talagang sabi ko, by mother, kawawa naman yun eh, hindi yata ako makakain, pwede ba parte natin yun? Pero di ko nasasabihin. O, ba't ko kwento ko pa, magpapagaling? Pag mamagaling yun. Di po ba? Kaya yung ginawang lihim, ang Diyos ang nakatingin. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Kumuha ka pa. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. At yung mga pinatatawad naman, eh wag namang abusado. Na lagi namang inaabuso yung mapagpatawad. Baka dumating din yung takdang magsawayan. Buhay bang Ama? Dahil tulad din ng Ama, nagsasawa siya. Mapagpatawad man siya, may hangganan. Kaya wag abusuhin. Dahil gaano man kabait ang tao, dumarating din. Bahagi ng buhay, magnilay kayong ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga
minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Salamat ka, hindi siya nadurog. Wala, di ba? Yan ang katotohanan. Bugbog lang. Way bang Diyos? Alam ba ni Constancia yon? Hindi naman niya nakita yan at di naman niya nasilip man lang. Sa makatwid, yung kausap mo, hindi siya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakan sa inyo'y makapanahan. Pagpalain kayo. Buhay po bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? O paano, mga minamahal? Okay lang kayo? Okay, fine, sabi ng tao. Pagka hindi marunong, sabi, okay, fine. Ano yung sinabi niya? Okay, fine. Di ba ka narinig? Ano nga ibig sabihin nun? Okay, fine nga daw. Siya rin pala hindi niya alam ibig sabihin nun. Yun doon nagkakaroon ng istorya Kunwari ay naintindihan pinipilit niya, okay, fine nga daw. Ano nga ibig sabihin nun? Hindi ko nga naintindihan. Di okay nga, fine, sabi. Minsan ganun po naintindihan daw, mabuti yun ka. Hindi naman pala naintindihan din. Sana pag hindi naintindihan, magtanong. Di po ba? Magtanong doon sa nakaka-alam. Nakaka-intindi. Kaso hindi Kung minsan ang nangyayari okay, fine. Hindi pala naman okay. Fine ng fine. Pero hindi pala fine. Fine. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi ko rin po alam ibig sabihin nun Ano po ba sa Tagalog yon? Ayun, magaling. Okay lang ako. O kayo po, okay lang po ba? Okay pa. In English pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dapat lagi kayong okay. May times up pa. Pero hindi pala, ganun pala. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal. Diba, ang sarap. Masarap. Na masarap.
Kapag lasa, yung sarap. Pero kung hindi, ay, walang sarap. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pagharian kayong ganap at tuwirang magliwanag. May tanong baga? Walang tanong. Halina kayo.